So yung dapat ako, siguro kung tatanungin nyo ngayon, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Mga kawatan under Marcos admin, mahihirapan na makapagnakaw sa plano ni Senador Marcolita. Martin Romualdez, isinusuka ng Department of Justice. At pag-usapan rin po natin itong pahayag ni Kong Libiste para kay Kong Kiko Barsaga. Humanga daw umano siya sa naturang kongresista. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Sa mga bago, lalo na sa mga trolls, anak ng kagwang pa-like at pa-subscribe din. At sa mga OFW, mga Pilipino na medyo nakakaluwag ngayon sa kanilang mga buhay at may mga ginintuang puso na gustong tumulong sa mga nasalanta ng lindol sa Cebu at Davao, suportahan po natin ang SMNI Foundation. At namimigay po sila ng relief operation para sa mga nalindol. Nandyan po yung kanilang mga numero para makapagpadala kayo ng kaunting tulong, kahit kaunti lang, pag pinagsama ay malaking pakinabang para sa totoong mga nasalanta ng lindol. Bago natin pag-usapan yung mga bagitong kongresista ng mga matatapang, kongresista sa Batangas at kongresista sa Cavite. Pag-usapan po muna natin itong si Senador Marcolita. Kasi nga, ang problema talaga dito sa ating bansa ay yung transparency tungkol sa pagpasa ng panukalang budget. At dito po nag-uumpisa ang korupsyon. Siyempre dyan talaga sa paggawa ng pundo. Merong naisip si Senador Marcolita para hindi na makapagnakaw ang mga kawatan, lalo na itong si Martin Romualdez, ang anak ng kagwang. Ano ba ang kanyang naisipan? Pag-usapan natin. At binalikan rin ho niya siyempre yung mga blankong bycam ni Martin Romualdez at ni Marcos, na sabi nga ni Bongbong, binasa daw niya lahat yung yung General Appropriation Bill. Binasa lahat pero yung blanco hindi nakita. Pakinggan natin si Senador Marcolita. Maganda ho ito dahil napapanahon ng usapin dahil nga sandamakmak na kurakot. Ito binalikan ni Senador Marcolita yung mga blankong bycam. Pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Tama. Nung ginagawa ito 2024 kasi, di ba? Yes, opo. Ginagawa ang budget kasi bago matapos ang taon para sa susunod na taon. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget ang simula September 2024. Pagkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan Dahil lang ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan pagkatapos ng SONA. So September pa lang, agaran mo ng babanatan yan. So kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, kaya katapos na September, sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin. At kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema, sa aking pagkakaalam. Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito. Sapagkat ito lamang ang budget na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Wala pa ako nakita ganun At hanggang ngayon hindi pa naresolve po yan. Wala pang resolusyon ng Supreme Court yan. Paano ma-resolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference. Blanco. Ngayon, lahat ng tatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga sagot doon sa mga blanco? Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko. Ayun. Na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, wala pang lumulutang kung sino sumagot doon, Walang gustong magsabi. Opo. Putang ina talaga naman, ginago talaga rin ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Maganda sana kung si Senador Marcolita talaga ang nasa Senate Blue Ribbon Committee. Baka ito, masama rin kasi nga ito na yung natakpan yung na-issue. Nagkaroon na ng diversionary tactics itong gobyernong Marcos. Dito nga ho yung dahilan kung bakit si former President Duterte nasa dahig ngayon Kasi gusto nilang hindi mapag-usapan yung mga blanco na ginawa ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Na meron nga ngayon reklamo sa Supreme Court at yung Supreme Court hindi po inaksyonan ito. Pero kung si Senador Marcolita siguro ang maging Senate Blue Ribbon Committee, pati ito kaladkad. Wala na, hindi na napag-usapan Buti nga napag-usapan, nabanggit ni Senador Marcolita kahapon sa saganang mamamayan na ma-remind tayo na first time in the history na merong ganitong klase na pondo na puro blanco. Na dito rin ang gagaling yung trilyones, mga insertion na mga budget na puro ghost project sa flood control. Dito rin yan Sagaan na yan, yung budget ng pinag-usapan ng 2024 at ngayon, pondo ng 2025 na maaga pa lang nalimas na. Ito ho yun Tuloy, Sen. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo doon sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil dyan naman ipiprint Kayo magpapaprint yan Hindi kanya, baka sa DBM. Hindi baka sa Malacanang. Sino nga, di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman. Sinasabi ko na sa inyo. Karaniwan magsisimula ang debate September, Oktubre, Nobyembre. O di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Diba? Kasi kapag hindi mo natapos ng Disyembre, maririinak yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin. Babaliwala pala lahat ng debate ninyo. Bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang ngingiti-ngiti. Sakit na ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. Pinagsasagutan yung mga blanco. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isipin mo.
siya ang susulat. Alam mo yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo, Oo, opo. sabi nila. Kaya ng budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagtatabutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng Isang cheque lang yan. Paano ngayon may blanco ngayon yan? Sino yung mga kapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun? Hindi naman natin blanco yun eh. Oo nga po, no? Oo. Hanggang ngayon na walang maamin. So hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema, paano natin bibigyan ng kasagutan ito? Yeah. Nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na eh, nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba yung bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Executive yan. Sila yung may pakanayan, sila ni Bongbong Marcos. Magandang katanungan yung tanong ni Senador Marcolita. Sino yung pumirma, nag-fill up sa blanco? No? 28 daw na blanco, sabi ni Senador Marcolita. Senador Marcolita. Ako sa akin, suspect ako dyan, si Bongbong Marcos talaga at Martin Romualdez yan. Saldi ko. Dahil si Bongbong Marcos, pati siya umamin siya na may small committee. So, ibig sabihin, kontrolado rin ni Bongbong Marcos yung small committee na nandyan si Martin Romualdez at Saldico. So, sila po yung nag-fill up ng blanco na yan. Sila lahat ang may pakana ng sindikato sa ating bayan. Yan ang malinaw dyan. Tuloy, Ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. Oho. So sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay kunyari hindi tataas sa 4%. O yung ating debt to GDP ratio ganito. Okay. Yung ating ekonomiya kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga economic variables. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Departamento. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online naman sila eh. Opo. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, DNR. Yan. Opo. Merong lahat na DND, lahat Yan, ng lahat ng ahensya ahensya. ng Magsasubmit PWH. ngayon. Opo. Ang DBM ngayon, kung siya yung naatasan, na siya yung bali... Budget, magbabudget na lahat ng pondo na yun. Siya magtatala lahat. Yan, opo. Ang pinakamalaking tapatalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialized yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba nang itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi ko ng DBM, sa DBM po. Okay, at least ito malinaw, no? Yung DPWH pala, yung pundo dyan, ay ang DBM, hindi pwedeng makikialam. Dahil kontrolado ng DPWH ang lahat. So, ibig sabihin, ang mga proyekto na ibibigay kahit sa ang distrito, ang kung may control yung DPWH. So, ngayon, yung DPWH naman, ang makipag-usap dito sa mga kongresista para makapagnakaw sila. Yan ang nagbibigay ng kickback sa mga kontratista, kinakausap nila. Yan nga tatlo, kongresista, DPWH, at yung kontratista. Yung tatlo talaga, yung mga mas na ano dito may sangkot. Ikaw ang budget eh. Ikaw nakakaon. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, Opo. yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Kami naman nakapundasyon eh. Oo, lahat na eh. Oo. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong, hanggang sa, ito tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Okay, budget preparation yan. So lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So nakatatag na yun, ano? Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng TBM, ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula doon sa naitatag na nila Opo. na Nabuo na nila, yun yung pinaka-NEP. nabuo na yung conservative estimate. Opo. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang hinihimayan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, may allocable. So, dadagdagan yung NEP, meron lalagyan ng allocable. Bakit ako nilalagyan ng allocable? Stop muna tayo doon. Ito po yung nabanggit rin ni Libeste, Kung Libeste, na merong allocable. So ito yung mga halaga na pwedeng maibigay sa mga kongresista. So bukod sa allocable, meron pang leadership funds. O tingnan mo, pakinggan natin, bakit daw may allocable? Yung National Expenditure Program, galing din pala doon, yung allocable. O, ito, pakinggan natin, bakit meron? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin, the power of the purse Tama po. to the House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes po, yes. So pagka-appropriations, fiscal o private na nagsisimula, House of Representatives. House of Representatives. So ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganung patakaran? Kasi po para hindi na po mamulesta yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. Halimbawa, paglagay na lang kayo ng si Congressman Nelson Opo. Lubaw. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan, Okay, para hindi na po kayo manggulo. Sir, huwag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. Ito yung allocable. Sa isa pala sa kasita, pang-arreglo pala yun. Allocable. Allocable, so yan ay ang gumawa niyan, ang DPWH, na doon sa National Expenditure Program, nakasama na yon. Kaya tama nga ho yung balita na
hindi pa nakarating sa National Expeditor Program, ang mga kontratista, alam na nila kung ano yung mga proyekto. Kinausap na ng DPWH, ito yung proyekto natin. O ito yung magiging kickbacks namin. Nag-uusap na kasi nga yung allocable para sa mga kongresista. So ngayon, yung mga kongresista na yun, may mga kontratista, kinausap na rin ho nila, anak ng kamuti. Tuloy ho. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun eh. Sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Ako, grabe. May nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Kakalat mo Kasi bawal na yung pork barrel, kaya ngayon, yung ginawa nila, pwede ka ngayon maglista. Yes, lista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano kaya leadership? House leadership. Yan po yung mga leader, andyan po yung speaker, andyan po yung deputy speaker, andyan po yung majority leader, andyan po yung deputy majority leader, andyan po yung minority leader. Yan. Andyan po yung mga chairman at vice Ubos. chairman ng Ng mga appropriations committee. committee. Yan. Magkano naman yan? Ito po. Pabukod yan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Ay, iba po yung program. Kanina naman yun. Ay, yan yung mga hindi pa nakikita maaaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. Yung ano program, presidential pork barrel po yan. Tuloy po. May kondisyon naman yan Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. Kunyari ito ngayon, ang unprogram funds sa budget ngayon ay umabot ng almost 300 billion. So yung unprogram funds na yan, diyan po, ito po ay pork barrel ng presidente. So sa kanya yan, bahala siya kung anong gagawin niya dyan. Kasi pwede yan galawin nila. But for example, naglatag sila dyan, ito unprogram funds para sa proyektong ganito. Pwede nilang i-divert, wala silang pakialam dyan kasi sa presidente yan. But for example, nilagay nila ngayon sa National Expeditor Program o sa GAB na may unprogram funds para sa mga health program. Hindi mangyayari yan na mapunta sa health program. Bahala ang presidente yan, ang masaklap yan, yung pondo para dyan, for example, mga 300 billion. Uutangin pa yan, anak ng kagwang kaya sila, magluho sila, uutangin nila, magbayad tayo. Ito ho yung problema ngayon sa budget under Marcos admin. Tuloy, Asin. Pagkatapos yan, yung katapos po yan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Nabasa na po ng pangatlo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading, Ang tama. tawag niyan is GAB. So House of Representatives, General Appropriations Bill. Tama. House na siya. O hindi, itataas ngayon sa Senado. Tama, nung isang araw pala siya, napasa na, Mukhang Napasa na. Nandun na sana namin ngayon. Binigyan na kami nasa online. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo. Magkakaroon ngayon na tinatawag na bicameral. Di ba, Senado muna, wala pang backup. So, Hindi, ang sinasabi ko sa'yo, kung natapos na yung pagre-revisa. Hindi nagre-revisa ngayon. Teka muna, hindi tayo magkaintindihan eh. Ba't mo inalis dito? Ba't nyo nilagay dito? Ay, ang sa amin ganito, gusto namin ganito, ganyan. So hindi naman nawawala yung total eh. Opo. Ang pinag-uusapan lang, ginajagel-jagel lang. Pagkasalanan lang. Nasa priority ng, hindi kami dito, hindi, ang tingin namin dito. So hindi ngayon nagkakaintindihan. Magkakaroon ngayon, hindi nagkakaroon ng, hindi sila nag-agree. So merong conflicting version. Tama. Kami ganito eh. Ay, hindi kanya po pwede yan. 24 lang kayo eh. 300 kami. Sa isang halimbawa, Kasi kayo wala naman kayo distrito. Ba't ba nakikialam kayo ito yung distrito kami? Ikaw ang distrito mo. national lang niya kami. Bakit? Magkano ilang bang boto mo? Ha? Yun lang. Anong distrito ka ba? Batanes? O 8,000 lang ang botante mo. Wala naman tanong ka lang. Ako, milyon-milyon eh. Ako, Oo. ilan bang boto mo? O 15,845,000. O teka, hindi tayo nagkakaintindihan. Bicam. Ayun. Kaya nga nag-uusap ngayon yung appropriations at saka yung finance namin. Hindi ko alam kung gaano ka-transparent ngayon. Dahil ngayon lang ako naging senador, hindi ko naman alam kung kasama ko sa Bicam o hindi. Pero nasama na ako ng Bicam nung ako'y nandun sa baba. Ano nasa kamera kayo? Na ginawa lang kaming props. Hindi pinagsalita. Hindi mo namin alam kung ano pinag-uusapan eh. Basta kain na kami ng kain eh. Anak ng kamote. Ano, sabay ka mo? Wala nang deliberasyon niya. Anak ng kamote pa kasi Martin Romualdez na nag-appeal up dyan. Salve ko, pinapakain lang daw sila noon nung nag-membro siya. Anak ng kamote. Tuloy sino? Kaya nung ano na, sinasama nila ko ayoko nakakausama dyan. Kayo na lang. Kasi hindi na nag-usap-usap sila. Okay yun. Ang pinakahuli ito yung Bicam. Yan, Ang resulta ng Bicam, ay yung resulta ngayon, nung diferensya ng NAP, ay ng NEP, at isama mo na yung sinabi ko. At kapag ka binawas mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa Bicam. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating Secretary Bunuan. Manuel Bunuan, sabi niya, yung allocable 450p. O isipin mo lang yun ha. Ito, 450 Yung billion. Leadership 100. Yung B. Ang program 150. Pagkatapos 6-7 yung na. diferensya, 700 billion. 400p. So mahihinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa Bicam. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra. Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Anak ng kamote, 1 trillion. 1 trillion peso sobra. So ibig sabihin pala, yung pondo noon, 6 trillion ba yun? Na pinasan nila sa 2025, dapat pala yun 5 trillion lang. So ngayon, ganun din ngayon ang mangyayari. Yung 6.7 trillion, kung susumahin mo, yung totoong pondo, baka mga nasa 4 trillion lang din yan. Putya, antindi, no? So yung 1 trillion to 2 trillion to 3 trillion, kinukurakot ng mga hinayupak ng mga buhaya dahil sa mga insertion, kung ano-ano pa. May gulay tuloy. Inassume na natin, ito na ang pangangailangan ng produkto, ng serbisyo, ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maring magtiis tayo ng konti, higpitan ng sintron, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Pero ito na yung bale, kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. Gaya ngayon, 6.7 trillion. 6.7. Opo, 6.7 trillion. Ang hinihinging budget. Nag-Bicam na, nag-usap-usap na. Ano nangyari? 6.7 din eh. Opo. Ang nagiging problema, may nawala doon sa mga, merong naidagdag.
Hindi naman nababago yung kahilingan nila, Sen, di ba? Nandun nga, merong magsasakripisyo nga doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin, 400 pesos, tanggalin natin, ganito yun. Kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-jaggle-jaggle eh. Okay. So, pagka naumpisa na yung pagpapalitan ng ganito, ito yung allocable. So, natupad yung allocable. Pero nagsakripisyo, yung dating inisip na para sa tao. So, naapektuhan pala yung proposal na galing mismo doon sa... Mawawala talaga eh. Kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. Talagang ideal. Oo. Eh bakit merong allocable? Ba't merong unprogram? Ba't merong leadership? Di ba? 6.7, nandun na yung allocable, nandun na yung leadership. Yung mga pondo doon sa ibang departamento, binabawasan, no? Para daw mapunta sa allocable. Kagaya sa Office of the Vice President, di ba? 900 yung proposed budget, 900 million, ngayon binabawasan 700. Saan mapupunta yung 200? O, di sa allocable. So maraming kababalagan pagdating sa pagpasa ng budget. So merong naisip dyan si Senador Marcolita para mapigilan. Tuloy po natin. So, yung dapat ako, siguro kung tatanungin nyo ngayon, Para masolusyonan ito, Ito yun. sa panig ng mga senador, halimbawa, ako, ngayon pa lang, isasuggest ko na sa kanila. Total, pinag-uusapan natin ang insertion, yung amendment, yung palistahan, over and above, yung NEP. Opo. At merong nagkakaroon ng konting ngalingas-gas dyan, merong pumalag dyan kasi may nagsabi na yan ay Amendment. mabuti, yan ay pinagmumulan ng ganyan. Lalo na yung salitang insertion, nagkaroon siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. Oo, parang isiningit, hindi naman kailangan isiningit pagkatapos, nababanggit palagi ang insertion, lalo na yung program na associate ngayon dun sa mga flood control projects. Stop muna tayo doon. Kasi nga sa flood control talaga, ang pinanggalingan ng insertion na pundo para sa flood control ay nanggagaling sa unprogram funds ni Bongbong Marcos. Alam niyo po ba kung magkano yung unprogram funds ni Bongbong? May 700, may taon na 700 billion, may taon na 800 billion, may taon na 500 billion. Ganun katindi yung unprogram funds ni Bongbong Marcos. So ngayon, yung unprogram na yan ang pinagmulan ng korupsyon ngayon ha. Noong 2025 budget, siguro kasama na 2023, 2024, na ang nangyayari, umabot ng 1.2 trillion pesos po yung para sa flood control. Karamihan ang gagaling sa program na yung mga pundo na nanggagaling sa program funds para sa flood control ay puro mga ghost projects. Yan yung masakit niyan. Na ngayon, nagkabulagaan ngayon, yung insertion at amendments. Kaya nga, ang sinabi mong insertion, negative yung impression para sa taong bayan dahil nga insert nga yan. Pag sinabi mong amendments, feeling nila malinis. Pero kung susumahin mo, pareho pa rin po yan eh. Insertion pa rin po yan. Kaya nga itong mga dilawan, pinklawan, mga bubunista, tanganista ni Bangag, pag minority black, insertion yung itawag sa kanila para magmukhang masama ang mga senador. Kagaya ni, sino yun? Si Jinggoy. Ayan, insertion ka Jinggoy. Villanueva, insertion ka Villanueva. Maraming ganun eh. Lahat naman halos may mga insertion. Rapid po, amendments. Ang Immaculate of insertion. Si Hontivirus, amendments. Kaya nga pumalag sila dyan eh, kay Tunying pasabog. Nung siniwalat ni Tunying. Hindi daw insertion, amendments. Legal daw yung ginawa nilang amendments, insertion. Pareho lang, napag-usapan daw dyan sa Senado. Lahat naman din eh. Napag-usapan din naman dyan sa Senado. Budget deliberation. So amendments, insertion, isa lang ang punto yan. Ngayon, ang usapan, pinag-uusapan na lang dyan, kung na-deliver ba ng tama yung mga insertion amendments ninyo, napunta ba sa totoong proyekto. Kasi nga, majority ng mga insertion negatibo dahil diyan nagmula ang korupsyon. Mga ghost projects, kagaya kay Rizal Tiveros. Amendment sa'yo, Rizal Tiveros. Pero mga ghost projects, di ba, doon sa Isabela, ano nangyayari sa kanyang flood control? Sabi amendments. Multo rin eh. Amendments or insertion, ang pinag-uusapan din yan, kasi nga, meron ngang lumulutang di umano na, I think saan bang lugar, Davao ba yun? Na matagal na daw siyang humihingi ng pundo, tapos binigay daw ni Rizal Tiveros galing sa insertion, amendments. Tapos yung contractor di umano, ay ang namimili doon ay sila Risa Hontiveros. Dito tayo nagka-problema. Pag ang senador at kongresista ang namimili ng kontraktor, panigurado, iba-iba sila dyan, paldo sila dyan. Paldong-paldo sila sa kickbacks. Ilang percent? 25 to 30%. Doon na kayo magtalo-talo dyan kung paano nyo i-deliver yung inyong mga amendments. Kung may proyekto ba, yung mga billion, milyon yung mga amendments, kung meron, standards ba o substandards, dyan na po ang pinag-uusapan dyan. Kaya maganda po itong naisip ni Senador Marcolita para mahirapan na makapagnakaw si Ngiwem at Martin Romualdez. Ito, pakinggan natin si Sen. Tuloy. Kaya merong isang senador na sinabi niya, bubusisiin ko yan. Lahat ng mga senador kanya sa 2025 budget, nagkaroon halos ng insertion. So negative yun. Kasi yun nga, dating na kanya sinabi. Ngayon, siguro sa akin, dahil nagkaroon sila ng pagkatalo tungkol dyan. Although sinabi noong Senate President, hindi naman yung insertion or amendment, yan naman ay parte ng budget process. Kung parte ng budget process, bakit merong nagsabi na bubusisiin niya? So, bakit may nagsabi na kung bakit pinayagan yan? Ibig sabihin, kung pinipigilan niya na dapat hindi nangyari yun, hindi tama. Masama. Di ba? Kasi may nagagalit na senador kapag sinabihang meron kang insertion eh. May amendment yan eh. Para bang may pagkakaiba? Kahit wag mo nang gamitin ng insertion. Amendments lang.
Hindi, huwag mo rin gamitin Huwag ng namin amendment. sa- Gumamit ka ng iba. Aha. O sabihin mo, saging na saba. Hindi yun eh. Dadagdag din yun eh. Saging din yun eh. Dito nga nagmamali ni Risa Ontiveros dahil hindi daw insertion, amendments daw eh. Anak ng kamuti, pareho lang din, niluloko lang tayo. Anak ng kagwang. Lolo, para magmukhang matino si Ontiveros. 3 billion yan, kanyang insertion dyan eh. Ontiveros, 3 billion. 700 million sa flood control. So yung mga tulay yata na napagawa ni Ontiveros sa Bacolod, Bacolod ba yun? Bukid nun. Hanggang ngayon, lupa pa rin. Talay sino? Di ba? Iniba mo doon sa dating nakalista yun eh. Yun. Binigyan ka ng kapamahalaan na maglagay ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Di ba nung ginagawa yung NEP, kinonsulta ka ba? Hindi ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang GAA, bakit ikaw nakapaglista ka? O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo eh. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Okay. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Senate, wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Ano man ang katawagan? Simulan na natin ngayon, sa 2026. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin dyan. Wala na pong insertion, wala nang amendment, at least sa panig ng mga senador. Gutom si Martin Romualdez. Mag wala ng insertion, wala ng amendments, malilisin na yung yung corruption. So mababawasan talaga yung corruption pag wala ng amendments. Kasi nga, hindi na pwedeng makialam ang Senado at Kongreso na meron silang isisingit, may pakiusap ganito, wala na. Kung ano na lang talaga doon sa National Expenditure Program, yung budget, yun na yun. Kaso ang problema nga, doon pa lang sa National Expenditure Program, meron nang allocable nga na amendments para sa mga kongresista at para sa mga senador. Yun yung problema dyan. So simula pa lang, sinip pa lang, meron ng problema. So kahit, for example, tanggalin na yan, wala nang mga amendments, wala na yung amount na yun. So, mababawasan. Pero meron pa rin corruption na mangyayari kasi gagawa pa rin sila ng paraan. Pero mahirapan sila mangurakot. So, ang debatihan na lang yung kung anong meron dyan sa NIP. Kaso nga, may dagdag bawas nga pagdating sa GAB, pagdating sa Senate, third reading. At lalo na pagdating sa BICAM at pagdating sa small committee. Doon na sila na dagdag bawas. Kasi ganito ho eh. Napapansin ko rin, kahit anong debate nila dyan sa plenaryo, sa Kongreso, Senado, kahit anong gawin nila dyan sa BICAM, yung huling pasya pa rin, yung small committee ni Bongbong Marcos, na hindi na nga nila alam kung sino yung nag-fill up sa fill in the blanks na animal na BICAM, puro blanco, wala nang umamin doon eh. Kasi nga nagkabistuhan na, nasa Supreme Court ngayon, hindi pa rin na-resolve hanggang ngayon. At siguro, Senador Marcolita, tanggalin din yung Senador, yung unprogrammed funds. Kasi dito talaga, puta ka na, almost trillion, nasa unprogrammed funds, tapos may allocable pa mga insertion, anak ng kagwang. Tuloy sino? So ibig sabihin po nun, di wala na yung allotment, allocable. Kung ano man yung katawagan, kung may allocable, kung merong leadership, kung ano-ano. Ang programa, halimbawa, ano? Wala na. Aalisin na po doon sa NEP yun. Para lang maging transparent, para ngayon walang masabi, para walang nag-aaway-away, walang nagsisintimiento, walang pumapalag. Kasi ang pinag-aawayan ay tungkol sa insertion eh. Halimbawa, nung ako'y bata pa, pero di ba, pag bata kayo, magkakapatid, nag-aaway-away din kayo eh. Opo naman, di ba iwasan yan? Kamukha nun, meron kaming maliit na bola. Sabi ng tatay ko, palagi na lang yung akin na yung bola na yan, para wala na kayong pag-awayan. Tinago niya, wala na kayong pag-awayan ngayon. Ang sinasabi ko, para wala nang panag-aawayan at pinag-uusapan at wala nang intrigahan, wala nang Alisin na yun. Ibig sabihin, aalisin na po yung insertion sa O para sa akin, kasobrahan lang yun eh. Teka, Kung walang insertion, paano mangyayari? Kung ano yung NEP, yun na yun? O hindi ba pinag-uusapan natin kaya una itatag yung ayun na yung pangangailangan natin, di ba? Yun ang inaral lang natin. Hindi naman natin binabawasan yung di ba? Di ba 6.7 din? 6.7 trillion nga po. Ayusin na lang yun NEP, ano? Ayusin na lang. Pinakamaganda nga siguro eh. Magbawas pa tayo nung bawasan pa natin. Halimbawa, 6.7. Yung pala nakasaksak pala doon yung allocable at saka yung eh. Sabi nyo nga po, cholesterol yun eh. Kung halimbawa, pilipitin na natin yung katawan. Ngayon, lahat ng mantika niya. Halimbawa, yung 6.7 din. Magalis tayo ng 1 trillion. Tama. 6.7. Wala namang nawala kasi taba lang ang inalis natin eh. Oo nga, no? Yung allotment lang kung sino. Wala naman tayong vitamin ang inalis. Ang inalis natin, cholesterol. Nako, teka. Pero ipapanukala niyo yan sa kasama niyo sa Senado, papayag kayo sila dyan. Pinapanukala ko. Mas maganda siguro. Bakit ka mo? Palagay mo ba, hindi kakatigan kung halimbawa lahat naman ang kagustuhan mailayo kami sa ganung klase mga usapin. Teka, mabigat yung panukala niyo, sir. Paano magiging mabigat? Hindi ba parang practical? Nag-aaway sila. Kapag may nasabi sila na, ikaw meron kang meron kang kayo may insertion kayo. Kung may pumapalag. Maganda yung panukala ni Senador Marcolita. Kasi nga, kung wala nang alisin na yung mga amendments na yan, so ang natipid 1 trillion agad. So ibig sabihin, taon-taon, ninakawan tayo ng trilyon-trilyon ng mga buhaya sa gobyerno. Kaya pala itong si Martin Romualdez, busog na busog, saldi ko, nakapagbili sila ng mga private jet, mga chopper, at mga mansyon. 10 mansyon pa, more than 10 mansyon ni Martin Romualdez eh. Dahil dyan sa insertion, na kinasanayan, ngayon, ng gobyernong nakangiwi ang panga-anak ng kagwang. So kung kaya pala ganun kalaki ang budget, no? First time eh. So sa panahon ni Digong hanggang 5 trillion lang, 4 trillion. Pero ito 6.7 na talaga. So ibig sabihin, hindi lang siguro 1 trillion ang nawawala sa atin taon-taon, kundi siguro mga 1 to 3 trillion. Dahil sa insertion, meron pang unprogrammed funds. Ni Bongbong Marcos, unprogrammed pa lang ni Bongbong, mga 1 trillion na yan eh. Paano pa yung mga allocable na nandoon mismo sa National Expenditure Program? So siguro, ang mangyayari dyan, kung walang amendments, mababawasan. So imbis sa 6.7,
baka mga 6 trillion, mga 5 trillion na lang. Or kung pigain pa talaga, sabi ni Kong Marcolita, baka magiging 4 trillion na lang. Anak ng kamuti, 2 to 3 trillion, 1 to 3 trillion ang ninanakaw ng mga buaya sa Kaban ng Bayan. Ganong katindi si Martin Romualdez. Grabe, Marcos, BBM, mag-resign na kayo, mga hinayupa kayo. Wala na, ginagago na talaga ang taong bayan dito. Malamang sa malamang, itong panukala ni Senador Marcolita, okay yan. Sa ibang mga senador na ayaw sa kurakot. Meron akong isa na narinig kahapon, mukhang susuporta dito kay Senador Marcolita, si Win Gatchalian, na wala ng amendments at saka yung unprogrammed funds. Ang problema, papayagan ba yan nila ni Tito Soto, Lacson, Natuta, ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos? Kasi kung mawala yan, paano makapagnakaw ang mga buhaya? Dadaan sa butas ng karayom ito. Itong panukala ni Senador Marcolita. So, iyak na ngayon, lalo na mag-election 2028. Mag-iisip si Bongbong Gantika, hindi maganda yung naisip ni Marcolita. 2028, anong magagamit nating pundo? Lalo na, putya, ilang partido yung hawak ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez ngayon? Halos lahat ng political party nandyan kay Martin Romualdez, Bongbong Marcos nakipagsiksikan dahil nga sa pira. Ito yung alokabol. Bilyon-bilyon po yung pira na yan na patuloy po tayong pinapaikot-ikot ngayon ng ICI ni Bongbong Marcos. Na ngayon na nga ho, galit na galit ang taong bayan. Bakit daw? Yung Yawards na mastermind ay gawing state witness. Binatikos po. Pinutakti ng batikos ang gobyernong Marcos, Department of Justice, ICI, dahil itong si Martin Romualdez, pagkapasok sa ICI nang ipatawag, na hindi man lang naka-live animal yung gaging ICI na yun. Alam mo yung ICI, para talaga kay Martin Romualdez yan eh. Kay Bongbong Marcos. Hindi naka-live stream eh. Ayaw nilang makita yung dambuhalang buhaya sa buong mundo na ito ay kawatan. Pero ito eh, kinapitan din ng hiya ang mga hinayupak. Mga walang hiya, nahihiya rin pala. Kinapitan ng hiya ang Department of Justice. Tinanggi po si Martin Romualdez na maging state witness. So, sinusuka, puta, duling na, no? Duling na sa pagnanakaw ang buhayang ito. Taba ng tiyan, naduling sa pagnanakaw. Hindi naman daw. Maging state witness, para sa akin, kung totoo man itong sinusuka ito ng Department of Justice, good news po. Kaso nga lang, itong mga demonyo, mahilig maglaro. Pinaglalaruan lang talaga ang isip ng bawat Pilipino. Ikaw, maniniwala ka ba dito sa sinasabi ng DOJ? Hindi daw nila kinukonsidera maging state witness si Romualdez. Siguro ngayon. Ibabalik man yan sa October 22 sa ICI o mga grupo ni Kiko Barsaga. Durugin nyo na ito sa October 22. Abangan nyo na po. Dapat doon yung rally sa ICI. Dahil darating si Romualdez. Dapat papasukin nyo muna ng ICI bago kayo lumabas sa rally. Kasi pag nandiyan kayo, baka hindi papasok sa ICI itong buhayang ito. Galit na galit si Kiko Barsaga dito kay Martin Romualdez. Kaya ang nangyari ngayon kay Kiko Barsaga, di ba, sinampahan ng ethics complaint. Ito na naman. May bagong ethics complaint na nagbabadyang isasampa laban dito sa matapang na kongresista Kiko Barsaga ng Cavite. Alam niyo po ba kung sino yung magsasampa? Ito, mga kakampi ni Martin Romualdez. Duling na yung mata sa kapagnanakaw, budlat na yung animal na tiyan. Pakinggan natin yung mga buhaya. Binabalak ng Lakas CMD na sampahan ng ethics complaint si Congressman Kiko Barzaga. Nag-ugat yan sa kanyang Facebook post kung saan gagawin daw state witness sa flood control scandal si Congressman Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang mga pictures sa meeting daw ng partidong Lakas CMD. Sa caption, binanggit ni Barzaga na magsisilbing state witness sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects si late Representative Martin Romualdez. Susuportahan daw ng ilang kongresista si Pangulong Bongbong Marcos kapalit ng proteksyon. Kabilang sa nabanggit si Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Pero ayon mismo kay Adyong, kasinungalingan ang mga paratang ni Barzaga. Kaya naman pinag-iisipan na ngayon ng Lakas CMD na maghain ng ethics complaint sa Kamara laban sa kongresista. Yung accusations na ganun, allegations na ganun, it already abused his privilege of being a member of the House. Definitely, the behavior is unbecoming of a parliamentarian, the action and the behavior. Tinuligsa rin ni Adyong ang mga nakalipas na aksyon ni Barzaga sa kasagsagan ng plenary session sa Kamara, kabilang ang paglapit at tila pangaasar niya kay House Majority Leader Sandro Marcos sa plenary hall noong Setyembre. Acceptable ba yung bigla mo lang mag-approach ka sa isang kasamahan mo na hindi ka naman niya ine-estorbo, tapos bigla mo siyang i-video, ihaharas mo siya, tatanungin mo siya, ipoprovoke mo siya ng certain response na tapos naka-live ka, that's already harassment eh. Wala pang tugon si Congressman Barzaga sa planong panibagong ethics complaint laban sa kanya. Bago ito, naghain na ng reklamo laban sa kanya ang mga dati niyang kasamahan sa National Unity Party o NUP. Dahil naman ito sa anilay hindi magandang asal bilang kongresista, bunsod ng mga mapanirang post laban sa mga kapwa opisyal. Sabihin mo kung Barzaga, meow! Putang ina, mahingayakin yung mga buhaya, no? Ito si Adyong parang hindi taga Mindanao. Putang ina, buhayang buhaya. May araw aling Adyong. Ba't ka nasasaktan? Tama naman yung ginawa ni Kiko Barzaga para sa amin dahil sila, gaya si Sandro Marcos, markado man yan, pamilyang mga kawatan. So ngayon, nagagalit kayo kay Kiko Barzaga dahil talagang bulgar pag nagsalita sa social media, pinupuna ninyo ngayon, nasasaktan kayo. Sa bagay, ang buhaya, kapwa buhaya lang din ang magtatanggol. Sama-sama sila papuntang impyerno, pero ang mga tao, markado na kayo. Kami, kaya Barzaga, ako. Okay ako dyan sa ginawa ni Kiko Barzaga. Kasi walang ibang mga kongresista na dumidisturbo sa mga kawatan sa gobyerno.
Dapat nga, hindi nire-respeto ka. Respeto ba itong mga Marcos? Putangin na mga kawatan mula noon hanggang ngayon, mga kawatan pa rin eh. O bakit nire-respetuhin mo? Okay. Ako sa akin, okay. Pagpatuloy mo yan, Kiko Barsaga. Saan ka makakita ng kongresista ngayon, nananawagan ng Peopleware pa? Kagahapon, nananawagan na naman, ay hiwalay ang Mindanao. Wala, si Kiko Barsaga lang. Sa'yo matapang ngayon na sumusungag under Marcos admin. Akala ko ba na hindi na ho papansinin ng Malacanang itong si Kiko Barsaga? Kutsa nasaktan kayo dahil dumarami ang mga sumusuporta kay Kiko Barsaga. Dumarami ang mga taong naniniwala dito at humahanga. Ngayon, ang lakas CMD umiyak. O ito, sagot ni Kiko Barsaga dyan, Adjong. Sabi ni Kiko Barsaga, lakas CMD is free to file whatever complaint they want. I will defeat them along with everyone else. Meow! Oy, teka lang. Bakit nakalagay dito Nicolas Torre? Hindi Nicolas Torre, may sabi yan si Kiko Barsaga, anak ng kagwang. Mali yung serbisyo ng baguhin nyo yung ninyo sulat nakalagay, General Nicolas Torre III. Yan po, sagot po yan ni Kiko Barsaga talaga. Check natin, baka nasabihin ninyo fake news kabisdak. Oh, hindi, search natin, Kiko Barsaga. Kiko Barsaga. Oy, buntahin na, Kiko Pangilinan yung lumabas. Kiko Barsaga. Sinabi yan ni Kiko, mali lang yung sulat dyan. Baka sabihin ninyo fake news. Oh. Ko, tanda yung ko. Sige lang, hanapin lang natin si Kiko. Oh. Yan lang. Dalawa kasi yung account ni Kiko. Ito kung Kiko. Ko, tirahin mo ng miyaw ko. Oo. Nasaan na yun? Lakas MD is free to file whatever complaint they want. I will defeat them along with everyone else. Tama ba yan? Yan, Kiko Barsaga yan, di ba? Yan yung sagot ni Kiko. Ilang. Baka maano tayo, baka ma-fake news tayo, anak ng kagwang. Nicolas Torre yung nilagay, oh. Nicolas Torre. Kiko Barsaga. Adjong Alonte. Tinitira niya. Akap, sagot. Ba't wala? Tanggalin na natin, baka ma-fake news tayo. Ilang, hanapin natin. Baka mawawali tayo sa serbisyo. Ito, serbisyo komentaryo kasi, nakita ko yan eh. Ito pala. Ito yung official na sinabi ni Kiko. Acceptable ba yung, ay, hindi lang. Tama pala yon. Si Kiko talaga, mali lang yung nakalagay sa baba na General Nicolas Torre nakalagay. Dapat Kiko Barsaga. Mukha man ni Kiko yan. Tama yan, tama. Hindi tayo fake news. So mali lang po yung pangalan. Hindi yan si Torre, serbisyo ng bayan, anak ng kagwang, ayusin niyo nga yan. Pero tingnan mo, lakas MD yung magpa-file sa kanya daw ng complaint. Pero hindi lahat ng lakas MD ay kalaban si Kiko. Nagalit kay Kiko. Yan ang mukhang naniniwala ako doon sa sinabi ni Kiko na maraming kongresista sumusuporta sa kanya. Kagaya itong si Leandro Leviste. Lakas si MD yan, Pero hanga po si Kong Leviste kay Kiko. Tingnan natin. Ang point mo, kung ako po ay comparable sa ating distinguished representative ng Cavite, hanga po sa kanya. At I think na kailangan natin ng mas maraming mga independent voices sa Kongreso. Ako po, because may kasabihan si Voltaire, I may not agree with what you say, but I will defend to my death your right to say it. Mabuti ang free speech at ang plurality of voices dito sa Kongreso. And I would like to credit Congress for allowing other members to speak openly with different opinions. There are many members of the minority who have also given their own very informative speeches about the budget in the past week. And this is all very useful for the legislative process to allow people to express differing opinions. And again, I think it is a credit to Congress that I can give this press briefing in the House Media Center. Kaya nagpapasalamat po ako sa 20th Congress for allowing us to express these views. Ayan. Tingnan mo, humanga si Leviste, di ba? Kay Senador Kiko. Senador Kiko? Senador Kiko Pangilinan yun, huwag dagat yun Ang naisip ko kasi, kaya sabi ko Senador Kiko, pwedeng maging senador itong si Kiko Barsaga. At pwede rin pong maging senador itong si Leandro Leviste. Ito yung mga future leader natin. Tingnan mo, lakas siya. Lakas si MD siya, pero magkaiba sila ng stand ni Adjong. Yung si Adjong, talagang animal, Adjong ka. Talagang nahawaan yun ng pagkabuhaya, ni Martin Romualdez. Pero ito, Leandro Leviste, lakas din to. Hanga kay Kiko, so magkaiba ho sila ng stand dito. Kaya may mga future tayong leader, pwedeng magiging senador ho ito. Itong si Kiko Barsaga at si Leandro Leviste. Ang tanong, pwede na ba silang maging senador? Kasi kung pwede na silang maging senador, para sa akin, pwede sila line up kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasi hindi naman pwedeng mag-line up sila kay Tambaluslos kasi galit na galit sila kay Tambaluslos. Galit na galit sila kay Bongbong Marcos. So,
pwede. Dito po sila maka-line up kay Vice President Inday Sara Duterte kasi magagaling, matatapang. Oh. Lalo na ngayon, talagang hindi madurog-durog si Vice President Inday Sara ng tropa ni Martin Romualdez kahit kaduling-duling na siya ng baluslos. at kung mangyayari ang sinasabi ni Senador Marcolita na wala nang amendments, gutom mabuti ng mga buhaya at wala na silang pondo sa 2028 election. Patay, gisa kayo ngayon sa sariling mantika ninyo. Gaya nito, talagang si Vice President Inday, ito bagong survey na naman, anak ng kagwang, layo-layo ng IWM. Paano? Panangiwi lang. Pulse Asia Survey, trust rating ni Vice President Inday Sara, 56. Kay NGWM, 34%. Putsa, ang mga Pilipino talaga, ano na ngayon, nagigising na dandahan para sa akin. Tingnan mo naman, ang layo naman ni Bongbong kay Vice President Inday Sara. Kahit yung black propaganda labang kay Inday Sara, unli, pero hindi pa rin matitinag ang taong bayan, nagtitiwala pa rin kay Inday Sara. Kahit yung pinapalabas ng PCO 2 billion, gamit yung mga bayarang mga vloggers, na pinapabangon nila itong si Bongbong Marcos, puta, hindi umubra, 34%. Dito ko po mapatunayan na ang taong bayan, gising na ho talaga. Hindi lang yung ginawa sa actual, rally, ganyan, ayaw lang sumama sa Bangag Resign. Paano kasi mayroong manggugulo na rally dyan, animal, nagahapon, sigaw ng sigaw, sa Mindiola, hindi naman kayang isabihin, BBM Resign. Dinamay pa si Inday Sara, anong gusto ninyo? Tanggalin si BBM, tanggalin si Inday Sara? So sinong mamuno? Mga komunista, anak ng kagwang. Suluhin nyo. Kaya mas mabuti, sumama tayo dito kay Kiko Barsaga, maganda yung direksyon. Kasi parang ito si Kiko Barsaga yung mag-unite sa ating lahat at magpaliwanag sa mga dilawan, pinklawan na magkaisa tayo. Iisa ang ating hangarin para sa bayan. Pag-resignin natin si Bongbong Marcos. Kakaibang ang panawagan ni Kiko Barsaga. Anong panawagan niya? Ayan, people whopper. Oh, people whopper. Ang jumurut whopper. Kiko, meow. People wear pa. Bawal na kasi magbanggit ng people power. Animal, may inciting to sedition ka daw eh. Kaya people whopper ang nabanggit ko. People wear pa ho. Ayan, mas mabigat. No? Pero naman isa, si Singson, revolutionary government. Ayan. Sana someday magkasundo kayo, Kiko at Singson. At suportahan na lang ni Singson ang panawagan ni Kiko Barsaga. At ang mga Pilipinong gising na, namulat na yung mata, budlat na, galit na nga yung UM, sama-sama na tayo para sa tunay na pagbabago. Mga pinklawan, gumising na kayo. Putang ina, bangungutin kayo sa inyong mga panawagan. Nawaan pa yung mga estudyante. Akala nyo naman, putang ina, katalino-talino ninyo, nagiging bubo lang kayo dahil sa mga komunista mga inayupak na yan. Pero anyway, magandang tanghali, magandang hapon po sa ating lahat. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Laban lang, Kiko Barsaga, Leviste, Singson, Vice President Inday Sara Duterte, mga Duterte vloggers. Bisdak Pilipinas. God first.